mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin na nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At sa mga listeners natin dyan sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, magandang umaga po sa inyo. At sa mga naririyan naman sa Metro Manila, nandito kasama natin na nakikinig dito sa ating programa, happy listening at kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Atty. Jeremiah Belhica. Dito po inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po tayo sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 din sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan ng ating Cute Crew na sila Absidi Ferrer, si Phil Lagtapon, si Minka Tiangco, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at mga kasama natin dyan sa Bukawi transmitter site. Sa punto naman pong ito'y nais natin pasalamatan ang lahat ng ating mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 75 years na po nating na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter at ang ating pong transmitter tumatakbo na po sa loob ng 25 years. Sa ngayon po kinakailangan na po itong palitan para mas marami pa ho ang makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaagapay samahan niyo po kaming suportahan ang transmitter project ng inyong pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam niyo lamang po na ang inyong pong donasyon ay para po sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamagitan po ng pag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text o tumawag po kayo sa cellphone number na 0916-296-6620. Ito po ay 0916-296-6620 at ilagay ang message na Transmitting Signal, Transforming Lives. Okay, so bago po tayo magpatuloy sa atin pong napaka-interesanting mga diskusyon, pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 21 verse 21. Ang sabi po, ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Kayo po'y aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento, lalo ng legal na katanungan, maaari po nyo ipadala sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik after a short break, tayo po ay tutungo na kaagad sa ating unang segment, ang punto per punto say. Pangunahan tayo ng ating batikang partner na si Atty. Jeremiah. Kaya't huwag ko kayo maglilipat ng istasyon. Babalik agad ang inyong paboritong programa, Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks?
maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik sa atin pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa ating unang segment, ang Punto por Punto segment, ano ba ang ating napapanahong batas na pag-uusapan, Attorney Jeremiah? Nako, Attorney, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang laging napapanahong usapan. Dahil ito'y may kinalaman sa kontrata. In fact, ang pag-uusapan natin ay ang breach of contract. No? Breach of contract. Ano ba ibig sabihin ng breach of contract? No, ang breach of contract, ibig sabihin po na to ang hindi pagtupad sa usapan o sa kontrata, no? So, kadalasan hindi natin napapansin talaga, Attorney, na araw-araw tayo ay pumapasok sa mga kontrata, whether alam na natin yan o hindi, di ba, Attorney? Tama. Maski walang pinipirmahan, ano? Ay, walang pinipirmahan dahil ang kontrata ay... Oo, kasi basically ang kontrata nga daw is a meeting of the minds between two or more persons, no? Patungkol sa object at saka rin po sa consideration ng isang agreement. Basta malinaw ang inyong pinag-usapan, ibig sabihin lang actually ng kontrata ay ang usapan na malinaw. Basically, no, nagkaroon kayo ng meeting of minds at ito ay pinoprotektahan ng ating batas ang iyong pagtupad sa iyong pangako, whether ito ay in writing o hindi. Yung iba hong mga usapan ay kinakailangan nakasulat, nakanotaryo, at ang karamihan naman ay hindi naman kinakailangan nakasulat, katulad ng bumili ka sa inyong sari-sari store ng soft drinks, ng candy, ay kontrata po yan. Ano po ay, pero yan ay hindi naman kayo in writing, pero yan nonetheless ay isa hong kontrata. At pero, yung ding, Attorney, yung ding, let's say, nag-aabang tayong sasakyan na, di ba, magdadala sa atin sa ating patutungan, pumara ka, pumara ka, offer to ride, yes. Buminto ang tricycle or ang jeep, isinakay ka, may contract of carriage na pala yun, meron dahil magbabayad ka. Yes, so, hindi natin napapansin.
Yes, at ikaw ay may expectation na dadalhin ka nila doon sa lugar na gusto mong puntahan. At yan ay Yes. nakasaad sa kanilang prangkisa nung binigay sa kanila ng gobyerno. So, nonetheless, ito ay isang kontrata pa din. Mhm. Kaya, ano ba ang pwedeng mangyari kung gayon pala, ano ang ating mga karapatan kapag ang kontrata ay hindi tinutupad? Nako, No? ayan na. Ayan, Ayan no? na. Kasi, ayan, mahalaga yan, no? Tandaan natin, ang kontrata ay nagiging pundasyon ng negosyo, personal transaction, nagbibigay ng sense ng security at Yes. tiwala sa mga taong involved. Pero kapag ang isang partido doon sa kontrata na yan ay hindi tinupad ang kanyang pangako, ito ang nagdi-lead sa tinatawag na breach of contract. Ayan, so ito ay nag-create din ng iba't ibang mga challenges sa mga sitwasyon na kinakailangan natin ng tamang pagkakaintindi ng mga legal na implikasyon at ang mga pwede mong gawing na remedies na tinatawag dyan. Ano? Kaya yan ang ating titingnan ngayon. No? So ang breach of contract ngayon ay nangyayari ito kapag hindi tumutupad ang isa sa mga ah, partido doon sa kanilang agreement. Kadalasan ng agreement, ang breach of contract ay naia-assert at ito ay pwede mong gamitin kung ito ay nakasulat sa isang papel. Kaya sinasabi nga namin ni attorney, siguraduhin po rin ito ay nakasulat. Okay, Yes. pero kung ito naman ay hindi nakasulat, pero mapapatunayan mo na meron kayong kasunduang malinaw, Mhm. pero hindi tinupad, ay maaari mo pa rin i-assert na ito ay breach of contract. Kasi mahalaga na pag dinadala mo sa korte, ay kinakailangan mapatunayan mo. Paano mo Yes. mapapatunayan pag wala hong nakasulat? Ayan. Mhm. So, kaya mahalaga po yan, ano? So this can take various forms katulad ng hindi, for example, hindi pagbabayad ng tama o Mhm. nahuli ang pagbabayad o hindi ibinigay sa iyo yung yung in-order mo na goods o yung serbisyo na gusto mo, 'di ba? Umorder ka kuwari sa online at pinadala sa iyo ay Mhm. iba, ay breach of contract po yan. At gayon din naman yung minsan yung violation ng confidentiality o yung Yes. non-compete agreements ay ilan lamang sa mga example po ng breach of contract. So, Mhm. pwede rin ho itong maging minor breach of contract, pwede rin hong material breach, ibig sabihin yung mahalaga na po no ang na breach. So, yung minsan minor kasi attorney, pwede mo Oo. nang paalpasin no. Oo, So, medyo di pinapalipasin. ba? But, yung mga tinatanggap nating katanungan, may kinalaman sa, sabi ho, magbabayad ho sa akin ng Ayan, ganitong oo. petsa, ng ganitong halaga, hindi ho Mhm. natutupad. Ayan. Hindi natutupad. Kaya mahalaga ho natin maintindihan na meron ho kayong karapatan ayon po sa batas para kayo po ay maprotektahan tuwing kayo po ay nagagawa ng tinatawag na breach po ng contract. So, ano po ba ang inyo pong mga maaaring gawin na remedies ayon po sa Civil Code? No? Una po sa lahat, ang sabi po sa ating Civil Code at sa iba pong mga relevant laws, ang non-breaching party o yung biktima dun sa breach ay may mga legal remedies na maaari niyang gamitin para i-address ang breach na yan. Ang unang-una po dyan is ang pagkokolekta ng damages. Mm. Lagi natin naririnig Wow. yan. No? Damages, ito po yung ibig sabihin na ang isang taong naargabyado po ay maaaring humingi ng compensatory damage o mabayaran ka doon sa abala na Oo. iyong nadanasan. No? Kaya pala attorney Ibalik, tawag, yeah. no? Daños pervicios. Diba? Ay, oo, yan. Daños pervicios. Yan naman ay Espanyol. Oo, Daños diba? perviso. No, pwede kang humingi ng daños perviso, bayad sa iyong atraso, at ito ay compensatory damage para ma-recover mo yung losses kung ikaw ay nalugi, Yes. kung yung iyong ginastos at dineliver ay hindi binayaran, maaari mong hingin na bayaran ka ng actual damages or Yes. pwede ka rin mag-include na to ng ibang consequential damages katulad ng moral damages, kung ikaw ay hindi pinatulog, nasira ang iyong reputasyon, at ikaw ay kung ano-ano pa na psychological effects sa'yo,
At sleepless nights na tinatawag, yan, no? Kasi hindi makatulog kasi hindi siya nabayaran, diba? Hindi ka nabayaran, no? Kaya hindi mo alam, meron kang party at hindi mo alam kung saan ka kukuha nung hindi na i-deliver na mga, diba, na mga kinakailangan mong abubot na ilalagay sa iyong design. So, yan ay pwedeng humingi ng damages, ano? Ang second na pwedeng hingin ng isang tao na nabiktima ng breach of contract is yung tinatawag na specific performance. Okay? So, in certain cases ng breach of contract ay ang tao na nabiktima o yung non-breaching party ay maaring humingi sa korte ng nautusan ang tao na hindi gumanap ng kailangan niyang ganapin, na ganapin niya o gawin niya yung pinapagawa sa kanya ayon sa kontrata. For example, kayo ay may usapan na ang isang contractor o construction company ay itatayo ang isang bahagi ng iyong bahay at hindi ho nila ito ginawa. Ano po? Pwede ho silang direktahan ng korte na tuparin ang kanila pong ipinangako. Ano po? Yan po ay tinatawag na specific performance o isa hong singer, for example, yan, no? Na ayaw hong gawin yung kanya pong tungkulin. Maaari po siyang maghingi ng specific performance para utusan po ang singer na yan na gawin ho yung kanyang obligasyon, no? Baka sinasabi ng iba, pag singer, specific performance, sasabihin niya kung ano yung performance na gusto namin, ano yung kanta na pakantahin, ano? Pero hindi po, ibig sabihin mo niyan, kung ano yung napag-usapan, ay pwede hong utusan ng korte ganapin o yung kailangan hong gawin, ano po? Ang pangatlo naman ay yung tinatawag na rescission of contract. Ibig sabihin, ang rescission naman po ay kinakansela o tineterminate or pinawawalang bisa na yung kontrata dahil doon sa hindi pagtupad ng kabilang kampo. Yes. Ang layunin po ng batas dito ay ma-restore ang partido doon sa kanyang original position bago po nagsimula ang kontrata. So yung it's either po, tatlo po yan, sinabi po natin, damages, specific performance, or rescission of contract. Tandaan po natin, pag humingi ho kayo ng rescission of contract, hindi niya na po pwedeng hingin yung specific performance kasi pinawalang bisa mo na eh. Pero kung gusto mo naman ay specific performance, ibig sabihin gusto mong ituloy yung agreement. Pero in any case, pwede ho kayong humingi ng danyos perwisyo. Ayan. So, yan po ang atin pong tandaan patungkol po sa breach of contract. Kung ikaw ay nabibiktima niyan, meron kang karapatan. Tandaan niyo lamang po yan. Yes, kaya maganda pinag-usapan natin yan dahil marami tayong tinatanggap na katanungan sa hindi pagtupad sa kanilang mga obligasyon sa kontrata. Kaya po, ang aming paalala dito sa Tabas ng Batas, kung tayo po ay papasok sa isang kasunduan, di po ba, kailangan tuparin natin yung ating mga respective obligations. Kasi po, maaapektuhan po kasi yung hindi lang relasyon ninyo, kundi yung pinagkasunduan ninyong gagawin ninyo. So, para maiwasan po natin ang hindi pagkakaunawaan, din natin at sundin yung ating pong napagkasunduan. Tama. Sabi nga ng banal na kasulatan, let your yes be yes and let your no be no. Okay? Kaya po, mga kaibigan, sa aming pagbabalik ay pakikinggan na naman natin ang isang napapanahong panukalang batas na pangungunahan po sa atin ng ating pinakamamahal na attorney, Chona Cruz Gonzalez. Kaya wag po kayong aalis, babalik lamang po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph.
pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Kaagapay, may bago tayong feature sa Ahensya de Konsensya. Usapang dokumento mula sa ating pagkapanganak, sa pag-aasawa at maging sa usapin ng death certificate. Sagot yan ng Philippine Statistics Authority sa darating na buwan ng Oktubre upang magbigay payo at paalala sa ating mga kaagapay. Katuwang ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo pinagbabalik na muli dito sa ating pong programang Tabas ng Batas. Dadako na po tayo ngayon sa ating akala at panukala, Attorney Chona. Yes. Ano po ang ating panukalang batas na ating pag-uusapan ngayon? Ito ay ang panukalang batas sa Senate Bill 2293, an act defining electronic violence against women and children, Wow. providing protective measures and prescribing penalties thereof. No, so, meron na kasi tayong laging nadidinig, VAUSI. Ano ba yung VAUSI? Actually po, it stands for Violence Against Women and Children. Pero dahil nga po, meron ng teknolohiya ngayon, nasabi nga, nasa digital age na tayo, no? So, marami na pong gumagamit sa atin ng electronic devices, smartphones, di ba, Androids, di ba, laptops, etc., di ba, using all kinds of online platforms, social media platforms. So, nagagamit din po ito sa conduct o pag-create ng violence against women and children. So nakalagay dito, ano-ano ang magiging act na prohibited na kasi sila po ay masasaklawan na nitong panukala na ito na e-violence. So pati yung electronic manner or system, method of di ba, parang creating violence against women and children kasama na ipe-penalize. So sabi nga dito, itong ating mga mobile phones and other technological devices evolve into useful tools in our social realm. While it is undeniable that modern innovation has made life more convenient, totoo naman, mabilis po tayo makapag-research ngayon, mahanap ang mga tao maski sa ibang bansa, makakommunicate sa kanila, yung mga data na kailangan natin sa pag-aaral, sa research, etc., mabilis, But it became a ground for violence against women and children to an alarming extent. So, yun na nakakalungkot, So, may magandang dulot ang teknolohiya, pero meron ding ilan tayong mga mamamayan, hindi lang naman dito sa atin, This is a worldwide incident na gumagamit din ng teknolohiya para makapanloko at mag-create ng violence against women and children. Kaya ito daw, pagtaas ng number of online violence against women and children, patuloy na tumataas. Hence, the government must provide safeguards to ensure that technological devices will not be used as an instrument to violate the rights of women and children. Now, this bill, sabi nito, attorney, seeks to protect these women and children from all forms of electronic violence by providing the coverage nitong Anti-Violence Against Women and Children o VAUSI na palalawakin. So ito na daw yung mga paparusahan, mga acts and omissions that may be committed through information communications technology or ICT, which may cause mental or emotional suffering sa mga kababaihan at mga kabataan. Siya na po ay magiging punishable
offenses. So pag ginamit mo ngayon ang gadget mo, ang mobile phone mo, ang di ba, laptop, nag-ano ka ng internet, di ba? Nag-post ka ng anything. So maaring yun ay makasama na. So, pero para bigyan tayo ng mas malinaw pa, no? Then tingnan natin dito sa kanya mismong panukalang batas. Ano-ano ba yung ilan dito? So ang electronic or ICT-related violence daw ay, halimbawa daw, ginamit itong technology na ito, no? Let's say, nag-record, nag-reproduce, nag-distribute, nag-gumamit at nag-share, nag-upload ng any photograph, video, or other forms of electronic or artistic presentation showing or depicting any forms or manner the genitalia of a woman o yung mga bata, yung kanilang, di ba, masaselang bahagi na lamang, yan sabihin natin, masaselang bahagi ng katawan with sexual context of or portrayal of sexual conduct such as intercourse, let's say kissing, caressing, hugging, yung mga ganyang sort. So, yan, kapag daw po ginamit ang ating electronic itong ating phone, and other devices for this purpose, pinost mo, shinare mo, hindi naman dapat, hindi ba? Pwede pong mag-constitute yan ng electronic violence against women and children. Yung recording, nako, attorney, ang dami natin napapakinggan sa balita na ganito. Yes, Nahuhuli ng NBI ng mga ilang kababayan natin na nagre-record pala ng masiselang bahagi ng katawan noong partner o nung mismong act nila, tapos ginagamit for extortion purposes. So sabi dito, yan daw po ay maaring maging part na, no, ng punishable act under e-VAUC or Electronic Violence Against Women and Children. Lalo na nga daw kung dinistribute pa yung recording, shinare, in-upload, hindi lang video pati photograph din. Lahat ng mga sexually related verbal or non-verbal expression. Baging yun daw, pag-record, pag-upload, pag-share, pag-distribute, noong mga gawa na may depiction of action, may depiction of violence or errant behavior. So, pati yan. Or hindi daw po kaya yung paggamit ng photograph, video, voice recording, etc. Character identifiable with a woman or her children suggestive of a wrongdoing, conduct, or attribute that tends to besmirch the reputation of a woman. So let's say minsan, kinuna na nagagalit yung babae, etc. Kung ano nasabi niya, no? In-upload. Walang context yun, di ba? Yes. Walang context yun. So, ba't nagalit siya? Pero hindi yun. Sasabihin, kita mo na ugali nitong taong to, masama talaga. Diba? Magge-generate ng reaction sa public yan. So, yan. Kalahati lang ng storya ang nakita mo. Yes. Yung reaction. Yes. Yung reaction lang. Oo. Kung kaya yan daw, maaring kasama na dito sa punishable act yan, ha? So, kaya ngayon pa lang napo-forward na, mga kababayan natin, may ganito po pinapanukala. Ha? So yung harassing, intimidating, threatening, vilifying a woman or her children to text messaging. Hindi ba, attorney? Meron din tayong mga ganyang na balitaan natin sa media na kung saan ni-raid ng ating mga kapulisan ang mga ilang establishments na walang ginagawa pala kung hindi ba manira, parang lahat ng nasa phone book ng isang tao na nagkautang sa kanila, bibigyan na ng mga di ba, ng mga information about do sa umutang sa kanila, sisiraan na nila yun, pinopost pa nila para ma-harass yung debtor, no, para ma-force siya to pay. Hindi naman gano'n ang tamang pamamaraan. Kaya dito, yung mga ganyang harassment using text or other cyber, electronic, or multimedia technology, kasama na dito as punishable act. Stalking, ayan, including the hacking of personal accounts on social networking sites
and the use of location data from electronic devices. So yan, punishable na rin yan dito sa panukala. Fabrication or fake information. So yan na, fake news or news through text messaging. Sisiraan ka. Hindi naman totoo. Diba? Madami-dami na yan ngayon. Ayun. So yan, papanagutin na rin sila pag ito ay naging ganap na batas. Maging creation of fake social media account using an alias or different individuals' personal information resulting in the harm of a woman or her children's reputation. Ilan lang ito, pero ito yung mahalaga na sinasabing magiging punishable acts na under this e-vowsy bill, at kung ito'y maging law, edi e-vowsy law. So ano ang take mo dito, attorney? Siguro maganda rin yan, attorney, kasi basically ang sinasabi natin dyan hindi mo na pwedeng gamitin ang internet para mag-commit ng vowsy. The same thing din yan sa nangyari doon sa libel na ngayon ay meron ng cyber libel. Yes. So, sumusunod na yung batas natin, Yes. Oo. Kasi minsan developments. Wala naman talaga sa platform yan, pero nandun sa ginagawa ng tao. So, I think this is a good move na pwedeng gamitin talaga, and I think nagmamature din mismo at nag-a-adjust din ang ating mga polisiya talaga in accordance sa ating technology. Oo, kasi nga as we advance, medyo nag-a-advance din yung mga unscrupulous individuals in using the technology for their own purposes. Kaya po ito ang panukalang batas na Senate Bill 2293 or Expanded Anti-Violence Against Women and Children Act. So tayo po ay magpo-pause for a break, pero sa pagbabalik natin, tutungo na po tayo kaagad sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daanan natin ng mga katanungan pong ipinadala sa amin. Kaya huwag kayo maglilipat ng istasyon. Magbabalik kami kaagad sa ilang sandali lang. Tabas ng Batas! Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal mula sa syudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metro Bank. Step 2. I-send ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay.
Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nasa ating huling segment po ng ating programa, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ayan, so at this point, pakinggan muna natin ang ating listener na nagpadala ng kanyang katanungan. Pwede po bang i-refund yung ibinayad na full payment na tuition fee dahil hindi na po siya nakaka-attend ng online class dahil sa workload and health concern, kahit certain percentage po man lang? So, attorney, ito ay tungkol sa refund. So, dahil nakapagbayad na siya ng kanyang tuition fee in full, no? At nagkaroon siya ng problema, no? Kasi nga may workload at meron ding health reason. Kaya lang po, you have to check yung pong polisiya ng inyong eskwelahan. Kasi naka-indicate naman yan na for example, magre-refund sila ng tuition fee na naibayad ninyo kung let's say ang inyong pag-withdraw doon sa mga klase within a specified period of time. For example, in the first week of classes, itong ganitong percentage ng tuition fee pwedeng ibalik. Meron silang ganyang rules, kaya po you have to take into consideration ano po ba yung polisiya ng eskwelahan na inyong pinasukan. At doon po ninyo malalaman, kasi po the moment na nag-enroll po kayo riyan, tinanggap po ninyo yung mga terms and conditions na yan. So, kumbaga po yun ang bata sa pagitan ninyo. Kaya po, paki-check nyo po ulit at tingnan ninyo, pasok pa ba doon sa time frame na ibinibigay ng eskwelahan para kayo ay makarefund. Kasi po kung hindi na, yun po yung polisiya nila at kayo po ay bound to abide by the rules and regulations. Tama. Tsaka tandaan natin, sinabi nga ni Attorney Chon, na tingnan ninyo yung contents ng inyo pong agreement, ng kontrata. Dahil alam niyo po ang inyo pong pagpasok dun sa inyong school, assuming attorney na ito ay private school talaga, kasi may tuition fee. So, yan isang kontrata, usapan na sila po ay magbibigay sa inyo ng edukasyon. At the same time, kayo naman ay magbabayad sa kapalit. So, kung ito po ay sila, kung sila naman po ay handa na magbigay po sa inyo ng edukasyon, pero kayo naman po ang hindi handa na mag-aral, hindi natin masasabi na sila po ang may pagkakamali kung bakit hindi ninyo matuloy. So wala sila. Yung sinasabi natin kanina, attorney, walang breach of contract, no? So tama yung sinabi ni attorney, tingnan nyo yan kung meron silang polisiya po ng certain refund. Baka naman kasi nasa kalagitnaan na po ng school year. At mahirap na rin sa kanila at baka nagastos na rin nila dahil yung sa inyo pong mga bayarin at obligasyon. Bayarin nila, yes, okay. So at this instance naman, pakinggan natin ang isa pang katanungan pinadala ng ating listener. Mag-seek lang po ako ng legal advice tungkol sa mga taong sila na may kasalanan, sila pa nagpapabarangay. Nagsimula lang po yon sa shared post sa FB, then sinalo po nila yung di para sa kanila. No names and initials included. Ano pong maipapayo nyo sa akin tungkol dito? May kinalaman naman ito sa pinag-usapan lang natin kanina sa pag-post, pag-share, pag-upload ng mga di ba parang mga insinuations tungkol sa isang tao kasi ang sabi nila hindi pinangalanan, walang pangalan, walang parang nagpasaring ang tawag yan. Yun ang tamang salita doon, nagpasaring kayo sa social media, no? Dahil marahil, hindi nyo naman nabanggit sa amin yung circumstance, at bakit po nag-post ng ganito sa social media against a certain person na nag-react. Nag-react siya kasi alam niya siya yung pinatungkulan noong ipinost. Kaya naman tila ito yung naging dahilan para magpabarangay siya, no? Kaya dalawang bagay po yan no? Yung
maaaring merong pagkukulang sa inyo, hindi may nagawang o natupad na obligasyon sa inyo, kayo ay nagpasaring sa social media at yung pinasaringan ninyo, nagtungo naman sa barangay para magreklamo. Ngayon, dahil nasa barangay na po iyan, maganda po na ating pong gamitin yung pagkakataon para po sana magkasundo na lang doon. Kasi ang barangay, kanila pong layunin na mapag-ayos po kasi magkakapit-bahay yan madalas nasa isang barangay yan. Mas mainam po na taguyod muna natin yung pagkakaunawaan at baka naman pwede po namang pag-usapan. Let's say, meron ngang hindi natupad na obligasyon sa inyo, masabi nyo rin po doon sa kalipunan ng mga mamamagitan sa inyo na ito ho kasi yung pagkukulang nila sa amin. Di malaman po ninyo, sila ba itutupad naman? Humingi kayo ng paumanhin doon po sa inyong pagpo-post na marahil nakasakit naman din sa kanilang damdamin. Kaya explore po natin yung posibilidad na magkaayos kayo dito po sa barangay, yaman din lamang at nasa barangay na po yung kaso. Tsaka yung sinabi po na ay parang pinasaringan. Ang nakikita ho namin na probable na reklamo ho laban sa inyo na nag-post. Kung sino man nag-post is yung tinatawag na cyber libel. Pero kinakailangan ho kasi yung identity ng taong being defamed ay malinaw kung sino yung pinatutukuyan. Ibig sabihin, dapat identifiable sino ba yung pinapatukuyan, bagamat hindi naman kinakailangan na mention yung pangalan, pero at least yung taong pinapatukuyan ay dinescribe siya or sa pamamaraan na kung saan yung mga nakakakilala sa kanya ay matutukoy na siya nga, sigurado nga siya at walang duda. Confirmed na siya yun. So, hindi nga binigay yung pangalan, pero binigay yung posisyon, binigay naman yung, you could description. So, yun ho. Otherwise, kung wala hong malinaw na pinatatamaan kung sino, yung tinatawag na bato-bato sa langit, ang mangyayari ay hindi ho yan sapat na maging kaso. Subalit, sabi nga attorney, lahat naman ay pwede namang magreklamo. Yes. Diba? Yes. Lalo na sa barangay, ang objective ng barangay ay pag-ayusin ang magkakapit-bahay. So, pag-usapan na lamang po ninyo yan mabuti. Ayan. So, bigandaan natin isa pang katanungan. Ang sabi naman niya, magandang araw po mga attorney. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi may isang tao na kumuha sa akin ng pera. Sabi niya, i-invest daw niya sa company nila at bibigyan niya ako ng interest. Verbal lang ang usapan. Natupad naman yon, ilang buwan nagbibigay ng interest sa pera ko, tapos nag-close yung kumpanya nila. Noong una, ang sabi, ibabalik daw po yung pera ko. Pero nung sinisingil ko na, walang maibayad kasi pati daw sila nawalan din ng pera. At dahil naman, total nakabayad naman daw po ng interest, baka nakikiusap na lang na pwedeng yung principal na lang daw ang babayaran niya. Wala daw din po. Ano ang pwedeng pong gawin? Maraming salamat po and God bless. Mukhang unang basa natin, breach of contract. Yung nagandang naisip ko sa tama yung discussion kanina, attorney, sa punto, no? Una-una din niya nabanggit yung mga nilalaman, noong kanilang napagkasunduan kasi kung ano man pong kasunduan yan, kinakailangan po sana nasa something in writing. Pero yung interest, attorney, verbal lang daw yung interest. Tsaka investment yan. So, paano natin malalaman kung ito ang investment na to ay talagang ano ang terms ng investment? Gaano katagal ang investment at saan i-invest? Kasi kung ang sabihin ho natin na investment po yan at nalugi ho yung kumpanya na inyo pong pinag-i-investan, ay bilang investor po ay wala na ho kayong habol. Dahil yan po investment, yan po hindi utang. Paliban na lamang may risk, Oo nga. May risk, you share on the risk and also you share on the gains ng inyo pong investment. Kaya nga ho, iyan ho ang pagkakaiba ng utang sa investment. Dahil kung utang ho,
ay sigurado at tsak naman na kayo ay dapat bayaran doon sa inyong pinautang at doon sa interest na kasama. Yes. Kung ito po ay sa tingin ko ho ay may expectation po na ibabalik yung principal, ay yan po ay tinatawag na loan o yung utang. Ano po? At kung wala naman hong nakasulat na kung magkakano po yung interest na ibabayad o ibabalik sa inyo, ay yung legal interest po ang magiging controlling, which is 6% per annum. Pero mukhang may usapan sila, attorney, na kung magkano yung interest kasi ibinabalik sa kanya. Ano? So ang tingin po namin dito ay parang utang ho ang nangyari dito eh. Kasi kung wala naman hong malinaw na usapan, mahirap po ninyo na itulak na yan po yung interest. Hingin nyo na lamang po yung inyong principal. At kung ibigay po sa inyo yung interest, ay mas maganda kung hindi po maari po yung legal interest ang inyo pong hingin sa kanya, which is yes, 6% per annum. Pero ilagay niyo ho sa kasulatan. Kung pumayag po na kahit tapos na po yung na isulat pa rin natin yung ating kasunduan, mas maganda. Yes. Kasi po, para malinaw din, paano po malinaw, pagbabayad sa inyo. Yes, ilagay na yung ilagay na pagka na-delay ng payment, syempre may interest yan. Yes. Illegal interest. So, yan po yung ating katugunan diyan. At atin ngayon bigyan daan isa pang katanungan. Sabi naman niya, good morning po, Tabas ng Batas. Ask ko lang po, saan kaya pwedeng, ano po kaya ang pwedeng gawin para makuha ang titulo ng lupa ng church? Kasi po nasanla po yun noong panahon na buhay pa yung mga matatanda. Patay na po sila ngayon. Bayad na po yun, siguro bayad na yung pagkakasanla, yung inutang, no? Kaya lang nawala po yung titulo sa pinagsanlaan na church. Mahal daw ang pag-aasikaso, ang balita nila more than 100,000. So ano po ba ang pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon? Ito'y sinanla, no? Kung tama ang aking pagkakaintindi, no? Gustong kunin yung titulo ng lupa nung kanilang church building, no? Dahil naisanla daw noong unang panahon pa. Medyo matagal na sigurong panahon nito, attorney. At patay na yung mga nagsanla at yung mga nagbayaran. Tanong ho natin, nabayaran na ho ba yung pagkakasanla? Nabayaran na ho ba yung utang? Kung ang sagot po dyan ay opo, dapat yung balikan yung taong pinagsanlaan at dalhin niyo ho yung katunayan na ito po ay bayad na po. Ayan. Yes. Hindi ho natin alam, meron ho bang pagtanggi dun sa tao na pinagsanlaan po ng inyong titulo, no? O sadyabang nawawala na yung titulo at hindi natin alam. Yes. So, in that parang case, yun yung parang yun ang isang concern niya, nawawala na yata yung titulo. Kung ganun ho, pwede ho kayo at pwede ho kayong, whether ito po ay naisanla o hindi ho naisanla, na bayad na o hindi, at basta nawawala ho yung owner's duplicate original, pwede ho kayong mag-file sa korte ng tinatawag na reissuance of owner's duplicate original. Para kayo ho ay bigyan ng Register of Deeds ng panibagong kopya po ng titulo na yan. Ito po pinafile po sa korte. Oo, dahil sa hindi kasi kayo basta makakakuha ng kopya muli ng titulo na hindi, lalo ito, nawawala. Siyempre kailangan ma-establish na nawala. Oo. Baka kasi, naman dun sa pinagsanlaan. Yes. Kaya po, siguruhin muna kasi po, ang magiging susunod yun ng hakbang kung talagang nawawala na po yan, korte na po para makakuha kayo ng panibagong kopya. Hindi kasi siya ganun kadali na, di ba, magpaparekapi ka lang. Hindi na. Kasi po yung owner's duplicate copy na po itong pinag-uusapan natin na nawawala. Kaya kinakailangan po na dumaan sa korte para i-reproduce using naman yung kopya na nandun naman po sa Register of Deeds. Sa Register of Deeds. Siguraduhin niya nila yan at attorney kasi mamaya hindi naman pala nawawala. Hindi mo lang makuha sa pinagsanlaan. Bawal po yan. Hindi po yan i-issue ng korte.
Kaya dapat attorney, i-demand muna nila na yung titulo i-release sa kanila dahil nakabayad na sila. Of course, kailangan po establish ninyo na nakabayad na kayo. So kung bayad na, dapat po ibalik na po sa inyo yung titulo. Kasi po, pagka hindi nyo nilagay in writing, wala kayong basihan for saying na nawawala na nga. Isang bagay yun. So maganda po, isulat ninyo, i-demand ninyo dun sa pinagsanlaan, bayad na po kami, ibalik po ninyo sa amin yung aming titulo. Hintayin niyo po yung sagot nila. Kasi yun, doon na tayo magkakaalaman. Pag sinabi nilang nawawala ang titulo, etc., ganyan. Then, it would be a basis po. Doon sa sinasabi ni attorney na pupunta na po sa korte para magpa-issue ng panibagong owner's duplicate title. So, yun na lang yung ating panahon para sa ating Payo de Asunto segment. Pero doon sa mga hindi nakapakinig ng ating naging kasagutan sa kanilang mga tanong, pwede niyo pong balikan yung ating naging kasagutan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern naman po, pwede kayong mag-message sa amin pong Facebook page. Pwede rin po kayong mag-send ng audio o video message ng inyong pong katanungan. Ngayon naman ay tayo dadako na sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo at hinihiling namin ang iyong kapangyarihan na kami po, Panginoon, ay iyo pong kalingain at tulungan. Lord, ang lahat, Panginoon, ng amin pong mga tagapakinig at kasama at mga kaagapay, O Diyos, ay matagpuan nila, Panginoon, ang inyo pong at masumpungan ang inyo pong presensya sa gitna, Panginoon, ng anumang kagulumihanan. We pray, Lord, na ikaw magdadala ng kapayapaan at pagbabati, Lord, sa magkakapitbahay, mga magkakasama, magkakapamilya, magkakaibigan, O Diyos, at Lord, ang iyong pangalan ang siyang maitaas patuloy sa aming buhay. Pagpalain po ninyo ang programang ito, O Diyos, gayon din, Panginoon, ang FEBC, Lord God. We pray na ang iyo pong salita ay patuloy na makaabot sa napakarami pa hong mga taong nangangailangan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat mo ng mga tumutok sa radyo, sa online at via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya lagi nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.